Anong korte ang sinasabi mo? Wala naman sinasabi rito korte. Tinatanong kita ang iyong personal opinion after listening to the testimonies and looking at the video which will apply. Ano sa tingin mo? Kung kayo magfa-file ng kaso, huwag nyo nang i-file sa regional director yung kaso. Kasi bias na eh. Kitang-kita naman eh. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, nabuking ang regional director ng PNP Region 4A, General Gases. Tinawag ni Congressman Acop na bias itong regional director nito. Ako naman, kung akong tatawag nito, walang balls, takot sa kanyang mga tauhan. Very clear na yung evidences. May CCTV camera. May mga text messages. May mga documentary evidences na nagsasabi ang totoo itong complainant, yung civilian na hinuli, Mr. Kilaw, na ikinulong na walang kasalanan, tinaniman ng droga at ano pa. Very clear. Klaro na. At ang mga pulis nagsisinungaling. Tinanong ni Congressman Acop, itong regional director, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Ang sagot niya nga, bahala na ang korte mag-decide. Iwas pusoy itong regional director na ito. Wala siya sa katotohanan. Wala siya sa motto ng police na we serve and protect. Ang kanya is, I protect myself. Yun ang kanya motto, itong regional director na ito. Kasi magre-retire na ngayong October eh. Takot na idiin niya ang kanyang mga tauhan at pag nag-retire siya, babalikan siya ng kanyang mga tauhan. Kaya sabi ko, walang balls itong regional director nito. Ay nako, nakaka-high blood. Panoorin natin ang buong pagtatanong nitong napakagaling. Salamat po, Congressman Acop, Congressman Dan Fernandez, at nandyan kayo. May pag-asa ang taong bayan dahil sa inyo na malilinis ang ating kapulisan ng mga scalawags katulad ng mga pulis na iniimbestigahan nyo sa San Pedro, Laguna. Pag tinignan mo po yung mga, ngayon ko lang nababasa finally, yung mga pinadala sa akin kahapon na yung mga texts, katulad nung si Kent nag-text sa uncle niya. Ito po sinabi ni Kent, alas 2 ng hapon, 2:20. Uncle, may pumunta po dito mga pulis. May mga baril. Sinama po si Papa, pumasok po sa bahay. 2:20 PM to ha. At yung cellphone, that cannot be denied. At ito magiging parte ng kanilang ebidensya. Bakit daw? Nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Nung chinek ko po, may mga nawawalang gamit po dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Kinuha mo ba ang pangalan ng pulis? Hindi po, uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Wag daw po akong titingin palabas. 2:20 to. So nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. At kung titingnan mo triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung Texas, todas na kayo dito mga kapatid. Todas na kayo dito. Aside from the criminal charges that will be filed against you, administrative, I don't know kung anong kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's the reason why we are trying to tell you over and over again, be truthful. Wala namang masamang umamin sa kasalanan kung nagkamali. Diba? Pero yung suspect, victim na ipakulong mo nang walang kasalanan, yun ang pinakamabigat nyong ginawa. Sinira nyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV. Ito yung mga may texts. Paano yung walang ganito? General Acop, Congressman Brian Yamzuan, you are acknowledged. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. May I ask the regional director, you have seen the video presentation, right? And you have listened to the testimonies of the persons or
supposedly, allegedly victims of wrongdoings of your police force, right? Ganon din po siguro yung provincial director. Nakita mo rin yung ebidensya, narinig mo rin yung side ng mga resource persons natin na naging biktima ng mga allegedly by your policemen. Ganon din yung hepe at saka yung intelligence officer. Di po ba? After seeing all of these pieces of evidence, matanong ko nga kayo, Regional Director, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Tinatanong ko po kayo, RD, after seeing all the pieces of evidence and listening to the testimonies of your people and of the alleged victims of your people, sino po kaya nagsasabi ng totoo? RD, will you please answer? Yes, sir. Ano ang yes, sir? Personally, kung akong tanungin mo, sir, may point yung kabila, may point din yung kabila. But then kung sino, maybe the court will decide who is telling the truth. Anong korte ang nagsasabi? Anong korte ang sinasabi mo? Wala naman sinasabi rito korte eh. Being the regional director of Tinatanong kita ang iyong personal opinion after listening to the testimonies and looking at the video which will apply, ano sa tingin mo? Personally, sir, again, on my part, my point, yung kabila, my point din sa kabila. Alin ang mas magandang puntos? Following your logic. Akala mo kasi titigil doon yung pagtatanong ko eh. Alin ang mas magandang puntos? Personally, sir, parehas pa rin sila. Parehas. When are you retiring? I will be retiring this coming October 15, sir. Yes, and therefore, you will not be the one handling the administrative cases that will be filed against these people. Di ko alam, sir, kung may habol yung pag-file ng case ng pag-take cognizance ng under-IA, sir. Thank you. How about the Provincial Director of Laguna? What is your personal opinion? Sir, based on the records provided by the San Pedro City, sir. Hindi ko po sinasabi. Yung records ng San Pedro, you listen to my question. Yes, sir. Ang tanong ko, nakinig ka sa testimonies ng iyong mga tao at ng mga tao na naging biktima ng iyong mga tauhan at saka yung video. Ano ang personal opinion mo? Sino ang mas may magandang punto following your regional director? Based on my personal opinion, sir, in the light of these allegations, sir, at mapapatunayan po yan na sila po ang nandyan, then we will conduct a thorough investigation, sir. Hindi ko naman tinatanong kung ano yung gagawin mo eh. Ang tinatanong ko sa iyo, anong nasa isip mo ngayon? We will provide, sir, yung necessary steps, sir. I'm not asking what you will provide. I am asking, ano sa tingin mo ang nasa tama? Sir, yung iyong mga tauhan o yung mga kuwan? Based sa record, sir, I will stand with the report, sir, ng ating PNP, sir, San Pedro po, sir. Okay. Yung Chief of Police, may I ask? Sir, we will wait for the Hindi ko po tinatanong 'yon. Ang tanong ko sa iyo, ano sa tingin mo ang nasa tama? Yung tauhan mo mismo o yung mga naging biktima? Sir, we will wait for the investigation po, sir. I'm asking for your answer. You want me to move to cite you in contempt for not answering my question? Ha? Tinatanong kita. Yes, sir. Sumagot nga yung mga nauna sa iyo, mas Yes, senior sir. pa sa iyo eh. Yes, sir. I'll whack you there. Ano ang sagot mo? Pareho pong may point yung sir, yung sa side po ng suspect and sa side po ng ating operatiba, sir. Following your RD. Mr. Vice Chair, ano po sa tingin ninyo?
Your Honor, based on the object evidence and documentary evidence thus far, it appears that there is some credibility coming from the testimony of the private parties here, sir. Sa halimbawa po yung CCTV, mapapatunayan na naman yun na kung totoo yun. Maliwanag na nangyari yung allegedly huli doon kay Kilaw ng vicinity ng between 1:31 hanggang alas 2:30. At subalit doon sa kanilang mga sinumpang salaysay, mga 7:30, 7:40 daw. Aming titignan yung pre-ops operation sa PIDEA kasi bago dapat magkaroon ng bypass operation, meron dapat coordination. Meron dapat intelligence case build-up muna bago mag-conduct ng bypass operation. At ito meron din itong pre-ops operation. Tatlong hanay na coordination dapat sa PIDEA na ginawa. At hindi naman ito surprise, hindi naman to on the spot. Mukhang sinasabi nila pinag-isipan na nila ng matagal. Kaya dapat may coordination. These are just preliminary observation. May mga issues na hindi pa natutugunan, Your Honor. Thank you, Mr. Vice Chair. Ang dahilan kung bakit ganun ang tanong ko, para maturuan ko kung sino man po yung mga naging biktima, kung saan nila ipa-file yung kaso. Kasi kung ipa-file ko yung kaso doon sa regional director, ay hindi ko na ipa-file. Kasi bias na yung opinion mo, Mr. Regional Director. Tama yung sinasabi ni Vice Chairman. Kaya I would advise yung Attorney Leonardo, kayo po ba magfa-file ng kaso? O hindi? Kung kayo magfa-file ng kaso, huwag nyo nang i-file sa Regional Director yung kaso. Kasi bias na Kitang-kita naman Any person in his right mind after seeing this, knowing that the CCTV will not lie, papaboran ko yung mga nagre-reklamo. And in the spirit of transparency, yung unang kaso kung bakit nasusundan ito ay dahil doon sa kaso na nangyari sa Antipolo. At na-dismiss yung mga involved doon. So in the spirit of transparency, I will see to it na yung mga taong yan ay madi-dismiss at mapapailan ng criminal case as I did doon sa mga pulis na nag-operate doon sa syudad ng Antipolo. I am amazed, Gerald Gases, na gano'n ang pag-iisip mo, being the RT. There's a limit to protecting your men and upholding their moral and welfare. Now, let's go to the nitty-gritty. Do you have a lawyer with you, gentlemen? Attorney, sino you're asking the suspect yung or the victims? team na nag-operate. Do you have a lawyer with you? Sa team leader please, at Andy Garilla. Meron po. Meron. And I hope your lawyer would know the rules of this House regarding inquiries in aid of legislation. Yes, Your Honor. Yes, you're aware of it. Yes. Attorney Jarwin, Your Honor. Yes. Alam niyo po ba yung rules dito sa participation ng mga abogado? Yes, Your Honor. Yes, thank you. I'm just reminding of you of the rules. Ano po? Now, PIDEA. Meron pa bang representative ng PIDEA rito? PIDEA. So PIDEA, can you kindly sit here para sa questions? PIDEA? Yes, kung pwede maupo ka rito. Diyan tayo magsisimula sa inyong departamento. Have you taken your oath? Not yet, sir. Okay. Sige, administer muna, Comsec. Comsec. In a while, we'll be taking your oath. For the meantime, can go ahead with your questions.
sa kanya. PIDEA, meron po kayong sistema na pinagsasubmit ninyo yung mga barangay officials ng listahan ng mga drug dependents at drug users and drug pushers sa kanilang barangays. Di po ba? Yes, sir. Yes. And this is done with the municipal or city government. Tama rin po. Yes, sir. Through CADAC or MADAC. Yes. Together with the Dangerous Drugs Board and your office. Tama? Yes, sir. Yes. And therefore, nandun yung mga listahan as recommended by the barangay officials. Yes, sir. And then, binabalik ninyo pag-validate nyo na totoo. Yes, sir. With the PNP, sir. Yes. Now, may I ask the station commander or the chief of police, kasama ba siya sa listahan? Yung naging biktima? Is his name in the list of drug pushers, drug users, or drug dependents insofar as the list of the barangay officials or the concerned barangay officials are concerned? Yes, sir. Is newly identified listed, sir. God check. Newly? Ang tinatanong ko sa iyo, narinig mo ba yung pagtatanong ko dun sa PIDEA? Merong nire-require sila na mag-submit yung mga barangay officials na listahan sa kanilang barangay yung mga drug users, drug pushers, at saka drug dependents through their barangay anti-drug councils. Dumadaan sa munisipyo bago pumunta sa PIDEA together with the Dangerous Drugs Board na nag-create ng policy na yon. Di ba? Nagko-coordinate, binivet, at ibinabalik sa mga barangay captains. Tama? Yes, sir. For interpretation. Yes. Now, ikaw, Hepe, alam mo dapat yun eh. You're just telling me your ignorance of the law. Kung hindi mo alam yun. Kung ako, congressman na, matagal na ako nag-retire, alam ko. Do you know na meron ganon? Yes, sir. Yes. Ngayon, nasaan yung listahan na yun? Anong listahan na pinagpasihan mo na nandun yung pangalan ng tao? Sir, we have may category po tayo, sir. Meron kasi na sa under listahan mo, listahan ng barangay officials. Sa barangay po nag-start yan, sir. Yung newly listed po, sir. Mr. Chair, may I request that we also invite the barangay captain concerned where Mr. Kilala Kilaw is a resident. Yeah. Well, actually, we have invited the barangay chairman. Para may pakita. Yeah, unfortunately, hindi nakarating. But we will be inviting him on the next kung kasama po yung sa listahan nila doon sa Kwan. And may I ask PIDEA, you kindly verify from your list. You get the barangay and the municipality na kinaruruan ni Mr. Kilaw. You have a list of that, I know. We will verify, sir. Yes, we will that is in pursuant to the Dangerous Drugs Board policy. Yes, sir. Yes. So PIDEA, kindly submit to us as soon as possible. We've been working together for so many years when I was the mayor. So next week, submit nyo na agad yung listahan so we can see. Mr. Chair. Yes, sir. We will comply, sir. Sige, go ahead. Make it of record na yung chief of police ng San Pedro ay sinabi niya na nasa listahan. Is that Newly listed po, sir. newly listed? After the fact. Kahit na newly listed, pag wala doon, I will charge you for perjury. And I'm not joking. Kasi ayaw ko yung nagsisinungaling dito sa committee namin. Ayaw ko. And if what you are
answering is not true, kasi inulit ko na sa iyo eh. I'm making it of record na ang sagot mo ay nasa listahan. At saka, dinagdag mo, newly listed. It is of record. Okay? Colonel? Copy, sir. Yes. May I know if you have directed yung team na yun na mag-conduct ng bypass operation? Kasi doon sa affidavit nila, sinabi nila yun eh. Yes, sir. Pursuant to our simultaneous anti-criminality and law enforcement operations, sir. Ay, hindi yun ang sinasabi sa affidavit. Ang sinasabi rito, and I would like to quote paragraph number 2 na ako, sabi ni Mungkal, na ako ay membro ng San Pedro Police Station at naatasan ng aking hepe na si Police Lieutenant Colonel Rolly Buhisan Liegen, Acting Chief of Police, na magsagawa ng operation laban sa mga taong sangkot sa illegal na droga. That is precisely the first question na tinanong ko sa inyo, na sangkot sa illegal na droga. Kaya yun ang una kong tanong eh. Okay? So, inutusan mo sila talaga. Copy po, sir. Yes, sir. And therefore, you are responsible kung ano man mali o tama na kanilang ginawa. Yes, sir. I'm laying the predicate para habulin kita sa command responsibility. Yes, sir. Oh, so, aminado ka na iniutos mo. And therefore, as their chief of police, you are responsible whatever wrong they would have committed. Yes, sir. Yes, thank you. Yun ang kwan. Si kapatid ni Mr. Kilaw, in your statement a while ago, you stated na meron pang CCTV doon sa 7-Eleven. Yes, Your Honor. And did you ever try o sinubukan niyo po bang kumuha ng kopya nun? Yes, Your Honor. Kasi pag meron pang pangalawang CCTV at nandun din yung mga oras at yung mga nangyari doon, eh sinusuportahan yung una yung CCTV. Now, ano po ang sagot sa inyo ng 7-Eleven? Paki-on po yung mic ninyo. Request lang po ng pulis ang ini-entertain po nila. Alin po? Request ng pulis? Request lang po ng pulis ang ino-honor nila. So, base po dun sa sagot ninyo, nasa kanila pa yung kopya ng CCTV na yon? I told to manager na kasi nag-i-exert pa po ako ng effort na makuha yon. Nagsalita lang po ako sa kanya na please preserve yung event na sinasabi niya na related daw sa bypass operation. Kasi kasama na rin yan dun sa aming papandayin na batas na kung yung tumitingin dun sa CCTV ay makita niya na may krimen na nangyayari, dapat i-report na niya kagad sa kapulisan. Yun yung amendment na gusto namin mangyari dito sa 6 na House Bills tungkol sa CCTV. Ano po? Kaya yun po yung aking katanungan. So, i-presume natin na hawak pa rin nung 7-Eleven yung CCTV footage na yon. In God's willing, Your Honor. Okay. Hindi ko po questionin yun. Now, may I know from the intelligence officer of the San Pedro Police Station, ano po yung listahan ng mga ebidensya na isinabit nyo sa office ng prosecutor? Meron po bang kasama yung motor na gamit ng tao?
Your Honor, based dun sa chain of dun sa certificate of inventory ay it appears na wala po yung motor po, Your Honor. Yung pong bisikleta na sinasabi, wala din po doon. Based on the record at hand that certified that no bicycle was appeared on the... Doon po sa pamilya ni o kapatid ni Mr. Kilaw. Yung motor po ba ng kapatid po ninyo nandiyan pa? Ibinalik nila, Your Honor, a day after. A day after. Yes, Your Honor. Pero yung bisikleta, wala. Wala po. Okay.